Uy, pero ngayong araw na to, meron tayong may ganap, ha? Alam mo kung ano? Ano? Yan ay ang International Day of Persons with Disabilities para sa lipunang may respeto, may access, at may pantay na oportunidad. Ito yan sa Anong Ganap? Kamusta mga ka-MB? Tuwing December 3, kasama ang buong mundo, ipinagdiriwang natin ang International Day of Persons with Disabilities. Isang araw para itampok ang halaga, dignidad, at kakayahan ng bawat taong may kapansanan. Ngayong taon, ang tema, Fostering Disability, Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Ang ibig sabihin, isang lipunang may puwang para sa lahat, may respeto, may access, at may pantay na oportunidad. Hindi kailangan lumayo para makita ang inspirasyon. Marami tayong mga Pilipinong may kapansanan na nag-iwan ng malaking ambag sa kasaysayan at lipunan. Unang halimbawa, si Apolinario Mabini, kilala bilang Brain of the Revolution. Paralyzed man mula bewang pababa dahil sa polio, hindi ito naging hadlang para maging isa sa pinakamatalinong utak ng bansa. Siya ang unang Prime Minister ng Pilipinas at isa sa bumuo ng mga ideya at dokumento naglatag ng direksyon ng unang republika. Pinatunayan niyang hindi kailangan tumayo para maging haligi ng bayan. Minsan, talino at tapang ng loob ay higit pa sa sapat. Isa pa ay si Carmen Reyes Zubiaga, dating Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Siya ay isang babae na may orthopedic disability, pero buong tapang na nagtrabaho para palakasin ang mga batas at programang tumutulong sa PWD sa Pilipinas. Paalala ito na ang pagiging PWD ay hindi hadlang sa pagiging leader, tagapagbigay inspirasyon o tagapagbago ng komunidad. Sa kabila ng kanilang mga hamon, ang kanilang ambag ay nagpapatunay na ang kakayahan ay hindi nasusukat sa pisikal na kondisyon, kundi sa pagkilos, malasakit, at dedikasyong iangat ang kapwa. Ngayon, unti-unti na rin dumarami ang inclusive schools, accessible public spaces, at workplaces na nagbibigay ng pantay na oportunidad. May mga assistive technologies na tumutulong sa communication, learning, at mobility. Maliliit na hakbang ito, pero malaking pagbabago ang epekto. At syempre, ang tunay na inclusion ay nagsisimula sa atin, sa pagbibigay respeto, pagbibigay daan, at pagkilala sa dignidad ng bawat tao, PWD man o hindi. Kaya ngayong December 3, ipagdiwang natin hindi lang ang personalidad, kundi ang prinsipyo, na ang bawat Pilipino, may kapansanan man o wala, ay may karapatang mangarap, magtagumpay, at maging bahagi ng pag-unlad ng bayan. Disability doesn't erase ability. Inclusivity builds possibility. Sama-sama tayong lumikha ng isang lipunang mas accessible, mas welcoming, at mas makatao. Happy International Day of Persons with Disabilities. Diba, Miss Angelica? Sabi nga, pantay-pantay ang karapatan dapat ng lahat ng tao. Merong mga persons with disabilities man yan or hindi, dapat yung karapatan, yung respeto lahat maibigay, oportunidad. Alam mo what I love when I went to Thailand? Yes. Sa isang fast food chain doon. Lahat ng mga employees nila or staff nila, mga persons with disabilities. Ay, yes. ayun So may deaf and mute actually. So kapag mag-order ka, meron na dun, may signage na dun sa table mo ng mga simple sign language kung gusto mong mag-order.
ang galing. Kaya nakakatuwa. Actually, Oh, dapat diba? Those are the opportunities that should be given to people with disabilities because they can still work. Ano? Sabi nga dun sa napanood natin, disabilities doesn't erase ability. Yes, exactly. And sana naman matutunan din yun ng ibang mga organization dito sa Baguio City or even sa buong Philippines na let's give them opportunities same na binibigay din natin sa mga hindi PWDs. Yes, exactly. Oo.